Congressman, they're political animals. Yes. Ha? So, syempre, hindi naman sila kakampi doon sa alam nilang matatalo. Syempre, gusto nilang kumampi doon sa posibleng mas mananalo. Oo. Kaya, ito pong impeachment ngayon, Prof. Malu, ay may narinig ako na ang mga nag-uusap daw mga congressman na ayaw na nilang pumirma. Kasi baka daw marisbakan sila. Oo. sa Tama yan. eleksyon. Kasi presidential ito eh. Tama yan, Attorney Bing, no? Nakita naman natin na tinitingnan kung kakayanin yung 1/3 na direct sa Senado. Last Wednesday, refer sa committee. Ayun. So, dun pa lang, unang victory yon ng mga sumusuporta kay VP Sara kasi hindi natuloy kaagad sa Oo, Senado. unlike before. Unlike before. Oo. Pero ang balita ko, talaga daw kukuyugin siya for 2 months, talagang i-demolish siya sa House of Representatives bago mailagay sa Senado. Pag nagtanong-tanong ka sa mga kaibigan natin doon, tahimik sila, ayaw magsalita. Pero, ang body language, parang nahihirapan magkaroon ng quorum. Alam naman natin yan, pag walang quorum, mahirap, no? Hide and seek. Oo, tapos kahapon may nagsabi sa akin na hindi na daw medyo pinapansin ang chairman ng Committee on Justice Si Luistro. ng mga members. So hindi ko alam kung yan ay pangitain of the things to come. Kasi kung titingnan mo yung impeachment charges ng 1 to 3, almost the same eh. Yung 4th lang ang naiiba. At ang balita ko yan ay upon the instigation of Speaker Martin Romualdez. Ayan mga kaibigan, narinig nyo po ang panayam sa pagitan po ni Atty. Rowena Binguanzon at ni Prof. Malu Tequia regarding nga po dito sa update diyan po sa impeachment ni VP Sara dito po sa House of Representatives. At ang bali-balita mga kaibigan, ang insider na balita mga kaibigan, dahil insider ang ating dito, ang ating source, hindi na raw po pinapansin itong si Luistro na mga co-congressman niya dahil natatakot na po ang mga ibang congressman dyan sa HOR, sa HOR na magpirma sa impeachment ni VP Sara dahil natatakot po sila na baka resbakan po sila ni VP Sara kung sakali man na mapirmahan niyang impeachment na yan, baka hindi na po, hindi actually baka hindi talaga iboboto ng mga supporters ni VP Sara yung mga tao na pipirma dyan sa impeachment niya. Kaya natatakot sila na baka mamaya hindi na po ulit sila mahalal bilang mga congressman. Kaya nga sabi ni Attorney Bing mga political animals yung mga congressman na yan. Kaya hindi po sila magri-risk na pumirma, baka mamaya hindi na po ulit sila mahalal sa susunod na eleksyon. Ayan mga kaibigan, what is up? This is Page Gen Z. Nagbabalik po ang boss ng Gen Z sa mga isyong pampolitika dito sa ating bansa. Huwag niyo po kalimutan mag-iwan ng like sa ating video at subscribe mga kaibigan para po kayo ay mas maging updated sa mga may init na updates at balita sa ating bansa katulad po ng videong ito. Ayan mga kaibigan, dumako tayo dito sa kabilang issue. Itong si Attorney Levy Baligod po mga kaibigan sinagot itong si Auntie Claire na wala naman talagang mabuting dinudulot dito sa ating bayan mga kaibigan. Ito kasing si Auntie Claire mga kaibigan sinagot niya yung mga tanong ng reporter regarding nga po dito sa 18 na ex-marine na lumantad at sinabi binulgar yung pong mga kalokohan na pagde-deliver ng pera na kanilang ginawa, na kalokohan na ginagawa ni na Martin Luther King at ni na Saldico at ng mga iba pang pong mga taong involved. Yung mga taong involved sa pagpapaikot ng mga pera, pagkukuha ng pagnanakaw ng pera, maging sa pagtanggap na rin ng mga mali-malitang pera mga kaibigan. Ayan ito po ang sinabi ni Auntie Claire dyan mga kaibigan. Paulit-ulit na kasinungalingan laban sa Pangulo. Lousy script, hindi pang award-winning. Hindi malinis. Alam mo na may kasinungalingan. Wow, Auntie Claire, sa'yo pa talaga nang galing ha. Of all the people, sa'yo pa talagang manggagaling yan. Sa bagay, Auntie Claire, pagbibigyan ka namin, palibhasa marunong kang gumawa ng script. Kasi araw-araw mong ginagawa yan sa press briefing mo dyan sa Malacanang. Palibhasa, Auntie Claire, kung matawag-tawag mo na lousy script ang affidavit ng 18 ex-marine, anong tawag sa sa press briefing mo? Kung lousy script yung sa kanila, ano na lang yung sayo? O mga kaibigan, kayo na lang ang humusga kung anong klaseng script ang meron tong si Auntie Claire araw-araw dyan sa press briefing niya sa Malacanang. At tong si Attorney Levy Baligod mga kaibigan, hindi niya po pinalagpas
nasagutin ang babaeng to na wala namang dinulot na kabutihan sa bayan natin. Ito po ang sagot ni Atty. Levy. Mula pa sa umpisa, wala lang totoong lumabas sa bunganga ng babaeng yan. Ayo, anong masasabi mo ngayon, Auntie Claire? Palibas sa Auntie Claire, lahat ng tao, alam kung ano, gaano ka bastos, gaano ka dumi ang mga sinasabi sa labas ng lumalabas dyan sa bibig mo, at kung gaano kakapal yung mukha mo. Yan. Kasi ito sa Auntie Claire, yan, kapal-kapal ng mukha na magsinungaling sa harapan ng taong bayang Pilipino, sa masang Pilipino. Kaya Auntie Claire, kung sinasabi mo na lousy script ang affidavit ng 18 ex-marine, ano na lang kaya yung ginagawa mo araw-araw dyan sa Malacanang? Mga kaibigan, kung ito nga kay Orly Gutesa, a former na whistleblower na witness, mga kaibigan, ng mga nangyaring na pagde-deliver ng pera, ang dami na pong nalantad ni Orly Gutesa, Sergeant Orly Gutesa. How much more pa po kaya itong mga affidavit ng batch 1 pa lang to, mga kaibigan, ng 18 na ex-marine, at yung batch 2 pa kaya, mga kaibigan, titingnan natin kung ano rin po ang mga ibubulgar nila. Ayan, mga kaibigan, to know more, para malaman pa po natin ang mga ibang updates regarding po dito sa mga ex-marines na to, panoorin po natin itong interview ni Sir Ted Filon dito kay Attorney Levy Baligod. Si Attorney Levy Baligod po, siya po ang spokesperson at ang abogado noong po 18 ex-marine na lumantad at nag-expose ng mga pagnanakaw at pagde-deliver ng mali-malitang pera na ginawa nila para dyan sa mga boss-boss nila. Ayan, mga kaibigan, huwag na natin patagalin, mga kaibigan, panoorin natin itong si Attorney Levy Baligod. Nagsimula po itong ingay tungkol po dito sa mga mali-maletang pera na may mga politiko kasama ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na nakatanggap daw ng pera na ito. Siguro simulan po natin doon sa 18 po itong mga sundalo na iniharap nyo po sa press con. Paano po ba nagsimula yung pag-contact nila sa inyo? Kasi 18 po ito eh. Sino sa kanila ang unang kumontak? Kayo po ba ang nag-reach out o sila po ang lumapit sa inyo? Doong nakita ko po kasi yung proceedings sa Senado, ay medyo naging curious ako dahil hindi tama yung pagtrato sa testimonya ni Sergeant Gutesa. Kaya meron akong kinausap para itulay ako sa mga dating kasamahan ni Sergeant Gutesa. At nakausap namin yung isa sa mga dating opisyal, no, na nagtatrabaho rin kay Saldico, at napaunlakan niya kami na makausap ko yung tatlo na dating kasamahan ni Sergeant Gutesa. At nakagawa rin ako ng paraan na makausap ko ulit ang mga ito. At yun na po, mula nung Oktubre hanggang Nobyembre ay mga 30 po ang nakausap ko. At noong Enero ay nagdesisyon sila na kailangan nilang ibahagi sa ating mga kababayan ang kanilang nalalaman. Ang nagudyok po sa kanila ay yung isang kasamahan nila, namatay yung kanyang apo sa isang ospital dahil walang gamot na maibigay yung ospital sa kanyang apo, no? Kaya na-realize po nila na ganun na lamang ang estado ng serbisyo ng ating mga ospital dahil ang dapat na pondo para sa kanila ay ninanakaw nga. At mula noon ay unti-unti na silang nagbigay ng kanilang mga nalalaman, at yun na nga, pumayag silang lumabas. At pagkatapos ko rin pong i-validate yung kanilang mga sinasabi sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa iba pa nilang mga kasamahan, ay nakumbinsi naman po ako na totoo lamang ang kanilang sinasabi. Kaya pagkatapos po naming i-review ang kanilang mga statements, ay na-finalize po namin noong umaga ng I think February 23 ng umaga, at pinanotaryohan na rin po namin nung hapon.
Okay. Balikan po natin mamaya yan, ano, yung sinasabi niyo pong pinanotaryuhan noong hapon. Kasi yung mga lumalabas ngayon, affidavit online, walang signature at hindi rin po notarized. Mamaya, balikan po natin yan. Dito po muna tayo sa, ang sinasabi niyo, nagsimula po ito nang mapanood ninyo yung testimony ni Orly Gutesa sa Senate hearing last year. So, ibig sabihin, kayo po ang kumontak dun sa mga dating kasamahan ni Orly dahil curious kayo nang mapanood niyo po si Orly sa Senado dahil pakiramdam nyo ay hindi tama yung naging pagtrato ng mga senador doon sa kanyang naging testimonya. Sir, 30 po ang una ninyong mga nakausap and you said na validate ninyo, na review nyo po lahat ng kanilang mga naging statements bago po ito inilabas sa media. Anong buwan po ulit ito, sir? October? Tama po ba yung narinig ko? Opo. Oo. Oo, nag-umpisang makausap ko sila around October. October po. Pero January talaga sila nakapagdesisyon na ilantad po ito sa publiko. From 30 naging 18. Ano pong nangyari sa iba? Bakit hindi po sila sumama sa paglantad nitong mga dating sundalo? O kasi sa akin naman, yung 20 sana yan po no? Nagkataon lang na may sakit yung asawa ng isa at yung isa naman ay merong personal na reason dahil maaaring magdelikado yung kanyang yung trabaho ng kanyang asawa. Kaya sabi ko, wag ka na munang lumabas, sabi ko doon sa dalawa. At desisyon ko po na wag munang ilabas din yung iba pa nilang kasamahan dahil sa tingin ko itong 18 tama na po sila and I don't need to expose or put to risk the lives of others. Pero kung kinakailangan po na lumabas sila para suportahan lalo ang mga sinasabi ng 18 na ito ay po pwede naman po. Oo. Sir, sabi niyo po na vet na review, ito pong affidavit na sinabi nito mga dating sundalo. Bago po ba nangyari lahat ito nung na-meet niyo po sila, wala po kayong prior relationship ni isa sa kanila? Kumbaga nakilala niyo lang po sila nung time na na-curious na kayo dun sa kaso ni Gutesa? Opo, wala po akong kakilala sa kanila. Opo, opo. Dito po Ang sa... kakilala ko lamang po ay yung isang naging opisyal din ng Armed Forces na katrabaho nila kay Saldico. Okay, sino po dun yung isa nakakilala nyo? Wag ko na lang po munang i-expose kasi pati sila ay nanganganib din. Dahil yung isang pinakamataas nga nilang opisyal ay pinatawag ng isang maimpluwensyang tao at ang balita ko ay sinermonan siya doon. Kaya wag ko I don't have his permission to divulge his identity. So sorry po. Okay lang po, okay lang po. Sir, yung po sinasabi niyong kakilala nyo, kasama po ba to sa mga humarap sa media o hindi po? Wala po siya, hindi siya humarap. Oo. So itong 18 mga sundalo na iniharap po sa media na may mga akusasyon, wala po ni isa sa kanila kayong may prior relationship. Sir, Tama ilan po. po talaga sa mga ito ang sundalo? Kasi nabasa ko po dun sa ilang statements na sinasabi nyo, kahit naman po kayo dun sa affidavit, hindi naman po talaga sinabi na lahat sila ay marino. Sino lang po dito ang mga sundalo? Ilan po talaga dun ang galing sa Marines? Pinapanindigan po namin yung nakalahad sa kanilang affidavit na 16 sa kanila ay former Marines at dalawa ay former Philippine Army, no? Yung isa regular, yung isa ay reservist. At sa tamang panahon po ay pwede naman naming ilabas yung kanilang serial numbers, no? Tinanong ko rin po sa kanila yan. At kinonfirm naman nila. So, nasa akin po yung yung kanilang mga, let's say, ito nasa akin yung kanilang authority or orders, no? Halimbawa, itong si Technical Sergeant Bulontate, serial number 829532, Philippine Navy Marines. Nag-retire siya optional effective February 16, 2021.
under Special Order number 1842, Headquarters Philippine Navy, dated 19 June 2020, Oo, sige po. etc. po, no? Yun po. Halimbawa ulit, pangalawa, Technical Sergeant Christopher Esquivel, serial number 820548, Philippine Oo, Navy oo. Marines. Mhm. Nag-retire din siya, optional, effective July 1, 2022, under Special Order number Oo. 646, Aha. Headquarters Philippine Navy, dated 04 March Okay. 2022. Oo. Sige sir, pasensya na po. Gusto man namin pakinggan yung ilan po sa mga yan, kaya lang medyo kulang po tayo sa oras. Pero yun nga, naglabas na rin po kasi ng pahayag ang Philippine Navy ukol dito. Iba po yung sinasabi nila sa sinasabi ninyo. But we're gonna wait po in due time. I'm sure ilalabas nyo po yung mga ebidensya na hawak nyo dyan na talagang 16 dito sa 18 mga iniharap ay mga dating sundalo. Sir, regarding the affidavit nitong 18 sundalong ito, kasi hindi po biro yung mga akusasyon na kanilang ginawa. Meron po ba kayong mga kasama noong mga panahon na kinakausap nyo sila para lang just to be sure na bago sila iharap sa media, may kaakibat na pruweba at hindi lang po basta litrato ito pong mga accusations na ito? Opo, sa aking pagtansya, dahil ang nature ng kanilang statement ay sila ay mga eyewitnesses, no? Nakita nila yung mga dumarating na pera na nakasilid sa mga maleta. Sila rin ang nagbuhat ng mga ito papunta sa Horizon Homes, no, na isang pag-aari ni Ginoong Zaldico. At sila rin ang inuutusan na mag-deliver ng mga pera na ito, no, na nakasilid din sa mga maleta, dahil nakita rin nila kung paano bilangin, i-account yung mga dinedeliver sa kanilang kay Zaldico na mga pera. Oo, ito nga po yung naipakita na doon sa affidavit, may mga ilang litrato na nandoon na po. Aside from the photos, sir, ano pang ibang matibay na ebidensya ang hawak po ninyo ngayon? Kasi kayo nga po ang kumbaga spokesperson at humaharap para po dito sa 18 mga dating sundalo na ito na sinasabi ninyo. Meron po ba tayong halimbawa, may recorded videos po ba? Meron pa po bang recorded notes na ilalabas soon? Ma'am, yung iba dyan kasi ay it is a still capture of videos, no? So halimbawa, meron namang video na kinuhanan nila yung buong bahay kung saan sila nag-deliver. Yes po. Oh, okay. So doon sa... Patungkol naman po doon sa ICC, Oo. ay meron din po silang mga litrato kung anong room number nag-stay yung mga taga-ICC. Pati sa loob ng kwarto o unit, Oo. ay in-inspect din po nila. Nandun din po sa kanila yung mga numero ng mga taga-ICC na kanilang sinusundo sa airport Opo, na opo. nanggaling kay mga ganun Yes. po. So first-hand information ang meron itong mga witnesses na ito, kung tawagin po ninyo. Meron po ba sa mga kwento nila ang hindi nyo na isinama sa affidavit? Marami po. Pero minarapat ko na hindi isali. Halimbawa po yung isang mambabatas natin na nabigyan din ay dahil namatay na po siya, unfair naman na isali pa natin yung pangalan niya doon dahil hindi na rin siya makakasagot. He cannot defend his honor, his good name or reputation anymore dahil wala na siya. So sabi ko, i-block out natin ito. Okay. May mga tao rin po dyan na mga civilian, no? Hindi naman sila sa gobyerno na nagbigay ng pera at hindi naman ako sigurado kung yung pera na ibinigay ng civilian na yan ay galing sa kaban ng bayan, no? So hindi ko na rin po sinali yung mga ganon. At halimbawa sa mga ilang media operators na binabanggit nila, ang sabi ko, mga pribadong mamamayan naman ito, siguro binayaran ang kanilang serbisyo. At hindi naman nila alam kung saan nanggaling yung perang ibinayad sa kanila. Sir, attorney,
Para sa mga kino-question itong paglabas ng mga dating sundalo and even pati po ang kredibilidad nyo ngayon ay kino-question na. May mga nagsasabi yung timing nito, maging yung mga nasa likod daw ng grupo po ninyo. Handa po ba kayo na ilabas na lahat ng impormasyon na hawak ninyo para po to finally end lahat ng mga accusations din sa inyo ngayon? Kung sino ang nasa likod? Kasi meron po sa isa sa mga pinaratangan ninyo ang nagsasabi na possibly mga Duterte ang nasa likod nitong press con na ito? Normal po yung mga alegasyon na yan, no? Pero ang masasabi ko lang, ako ay isang independent na tao na ginawa ito sa sarili kong kusa. Wala, totoo na nakasama ko si President Duterte noon, way back in 2016, no? Pero hindi nga niya ako maalala or makilala. Ah, yung tutukan na lang po natin siguro yung mga issues na ni-raise namin at wala po akong maisip na tamang timing. Yung sinasabi nilang wrong timing daw ito dahil may ICC hearing against Duterte, etc. Eh hindi ko po alam kung ano yung proper timing para ilabas po yung katotohanan na ito. Dahil ang sa amin, pagkatapos ko pong ma-vet ang mga sinasabi nila at pagkatapos ko pong reduce into an affidavit form yung kanilang mga sinasabi, binigyan ko sila ng 1 linggo na i-review yung mga nasa draft na yan. At nung sinabi nilang, sir, okay ito, pinirmahan nila at nung napirmahan nila, sabi ko pupunta tayo sa notaryo at doon nyo pirmahan ulit yung iba pang mga kopya, sabi ko. At noong nagpapanotaryo po kami ay meron akong kinausap na isang kaibigan na kung po pwede mag-arrange ng isang press con dahil nga ang rason ko doon ay kailangang malaman muna ito ng taong bayan bago ko i-file sa ombudsman para magkaroon ng public vigilance na kailangang gawin ng ombudsman yung kanyang mandato. Oo. Attorney, meron po ba kayong nilapitan na isa sa mga senador o kahit sinong politiko bago po kayo lumabas kasama nito mga dating sundalo? Wala po maliban kay Mike Defensor at ang purpose kung bakit ko kinausap si Mike Defensor ay gusto kong malaman kung ano yung estado ni Sergeant Gutesa, nasaan siya, etc. Dahil ayaw ko pong mangyari sa mga 18 na sundalo na ito yung nangyari kay Sergeant Gutesa dahil merong mga iba't iba akong natanggap na impormasyon na siya ay pinilit at under duress na gumawa ng isang affidavit of recantation, no? So yun ang purpose po na kinausap ko si Mike Defensor. Other than that, wala na po kaming ibang napag-usapan tungkol sa mga sundalo. Oo. Sir, ano pong tulong ang ibinibigay sa inyo ngayon ni Mike Defensor? Concerned din po siya sa mga sundalo na ito, kaya po nagpahiram din siya ng sasakyan noong press conference dahil sinabihan ko siya na itong mga sundalo ay lalabas na, pero ang problema ko ay kulang yung sasakyan na pwedeng gamitin nila, kaya nagpahiram po siya. At meron din pong isang politiko pala, no? So dalawa silang politiko na kinausap ko. Sino po yung taga isa? Si Rani Ludovica. Kasi matagal ko na rin po itong kakilala way back. At nagpahiram din po siya ng sasakyan at pati driver po. Oo. Sila din po ba ang nagbibigay ng proteksyon ngayon dito po sa mga witnesses na hawak ninyo? Hindi po, hindi. Sino po ang tumutulong sa inyo para magbigay seguridad? Dahil nga po hindi basta-basta ang akusasyon nitong mga ito. Meron po akong mga kaibigan sa Armed Forces, active at saka retired, na nag-a-advise po kung papaano sila pangalagahan. At ginagawa po namin yon. Sir, nung nakausap niyo po si Sir Mike Defensor, hindi po ba kayo nagdalawang isip kung sakali man na siya ang maging katuwang po ninyo dun sa press ko na gagawin? Kasi medyo, binabansagan talaga siyang maka-Duterte. Kumbaga, baka isipin talaga ng tao na may kinalaman sa mga Duterte yung paglalantad po nitong mga bagay na ito. Noong una ko po siyang in-engage kasi ay ang tanong ko sa kanya, kumusta si Orly Gutesa? At ano ba ang nangyari
Gutesa, etc. At sa aming pagkukwentuhan po ay nabanggit nga po niya na minsan ay nandoon si BBM noong kampanya sa kanyang bahay. Kaya medyo nag-alangan ako, no? Kasi hindi ko naman alam po yung kanyang political inclinations. Pero sa ngayon po, I think ay nakalinya siya sa mga Duterte. Okay, singit na po ako kasi it's now 8:27 in the morning. Attorney, puntahan ko lang itong affidavit na ating pinag-uusapan. Ano ba ang estado nito ngayon? Kasi yung nakuha ng media ni walang pirma ni hindi notaryado. Meron na ho ba kayong pirmado at notaryado? Yung hindi ko po alam kung paano lumabas yung draft na yan, no? Kasi nagbigay nga ako sa mga sundalo na ito o dating mga Opo. sundalo So meron na ng ho ba, draft attorney, ng kanilang affidavit, attorney, mga sorry isang po. linggo, no? Bago Attorney, sila lumabas. Attorney Levy, At, I hope you don't mind with all due respect kasi medyo kapos po kami sa oras. Just to answer my query, ngayon ho ba meron na kayong affidavit po na pirmado at notaryado? Meron po. Okay, good. Sige po. So basically po, yun ho bang draft na Meron ito? po noon pong nag-press conference kami ay pirmado na po at notaryado na yung hawak namin na affidavit. Okay, sige po. Yun ho bang draft at saka yung pong notaryado, pareho lang po naman ng laman, no? Okay. Hello? Opo. Sige. Puntahan po natin itong affidavit. Ang titulo nito ay pinagsamang sinumpaang salaysay, di po ba? Joint affidavit. Right? Opo. Okay. Kapag po ganito, paano ho ba ito? Kung sakasakali ho ba na kayo pupunta ng ombudsman, kailan po kaya ito sa inyo pong balak, attorney? Ngayong umaga po, pagkatapos po ng interview na ito, ay papunta na po ako doon sa ombudsman. Opo. Ito ho bang pagpunta sa ombudsman kasama itong 18 na nag-execute ng sinumpaang salaysay na ito, na joint nga po? Hindi na po. Ang gagawin ko lamang ay magbibigay ng isang transmittal letter, kalakip ang kanilang affidavit, at hirap din po kasi kami sa transportation. Kaya minarapat ko na ako na lang muna. At kung ipapatawag sila later on ng Office of the Ombudsman, saka po sila pupunta doon. Okay. Bakit po pinagsamang sinumpaang salaysay? Kasi po dito sa bawat item dito, meron pong mga iba na mukha pong hindi naman may alam o involved doon sa mga aligasyon, attorney. Paano kaya yon? Oo. Kaya po nakalagay diyan, kung ang dineliveran po nila ng pera ay si Mambabatas Juan de la Cruz, nakalagay po diyan kami, Bulontate, Tube, or Manalansan, etc. po, no? So bawat allegation po diyan ay kung sino ang nautusan na magdala. Ngayon po, doon sa mga membro ng House of Representatives ay lahat po sila ang nakakakita, no? Dahil yung iba namamalagi doon sa office ni Zaldico sa Appropriations Committee, at yung iba naman ay doon sa yung helicopter landing pad, no? At doon lumalabas yung ibang mambabatas, at nakikita po nila lahat ito. Opo. Kasi po pag sinabi niyong lahat, 18 yun, attorney, ano? So Tama po. Opo. So technically, sir, parang medyo sa iba, ano, baka po hindi po kapanipaniwala kasi meron pong mga provision dito sa naturang affidavit na general ang kanilang pag-ako, kami, nautusan kami. And then yung pong sinasabi na specific na mga pinuntahan at naghatid ng mga mali-maleta, wala rin pong kaukulang pong mga detalye, attorney, no? Kulang sa information. Basta ho nag-deliver kami, nagbanggit po ng pangalan, ilang piraso ng maleta, and then ni wala pong kaukulang eksaktong address o ni wala pong petsa. Ano pong paliwanag doon, attorney? Opo, kompleto po sila ng address, at minarapat ko po na wag mo nang ilagay yung address ng iba diyan dahil para naman protektahan yung privacy ng iba, no? Pero nilagay ko po yung sa Forbes Park dahil hindi naman basta-basta makapasok yung ibang tao.
Pero yung iba dyan, katulad nung sa bahay ng isang o yung opisina ng isang na-deliveran sa Scout so and so, hindi ko po inilagay yung specific na address. Pero pagka dumating po yung investigation proper, ay ibibigay po nila yung mga specific address sa mga investigators natin sa Ombudsman. So, paano po kaya namin po dapat tangkilikin ito na may mga pangalan po dito na binigay at yung pong mga binabanggit po ay mga opisyal ng gobyerno, and then as in napaka-general po lamang ng kwento. Ano ho ito? Parang lalabas na to follow itong ilang pong mga detalye ho sa aligasyon, attorney? Opo, ang affidavit po na yan ay gusto ko lang mabigyan ng prima facie, no? Excuse me. Prima facie na evidence or reasonable ground para mag-conduct ng investigation ang Office of the Ombudsman. At doon po namin idedetalye o ibibigay yung iba pang mga detalye. Pero yung sinumpaang salaysay na po na yan ay sapat sa aking paningin para mag-conduct ng investigation ang Office of the Ombudsman. Opo, pero hindi halimbawa po, meron din po dito no na isang binabanggit retired general nag-deliver po ng pera, halimbawa, ano po. Pero dito po binabanggit din na hindi naman po klaro kung sino po ang naging testigo po dito. Alam niyo ho yun, attorney, sorry po, no, kasi kung babasahin mo ito, parang ang iisipin mo, parang yung iba may specific, yung iba general, yung iba parang ano ho, no, parang sa iba ho nagbibigay siya ng duda sa katotohanan po nito, attorney. Para may yung iba specific, yung iba general, yung iba klaro ang sinasabing present na dating sundalo, yung iba naman kami lang, paano kaya yon? Kwan po, gaya po ng sinabi ko, binibigyan natin ang ombudsman ng reasonable ground para mag-conduct ng investigation, no? At pagdating kasi sa ombudsman ay mako-convert yung proceedings into a confidential proceedings. Doon po namin ibabahagi yung mga ibang detalye. Katulad nung binanggit nyo po, no, na tungkol sa isang general na nag-deliver sa basement 3 parking ng Horizon Homes, idedetalye po namin later on kung sino yung inutusan na mag-transfer ng pera mula sa pick-up papunta doon sa sasakyan na dala-dala ni Mr. Saldico. Opo. Dito po sa usapin nitong kung babalikan natin yung kwento tungkol doon sa bagamat tumanggi na po dito si Senator Trillanes, no, sa usapin po nitong pag-alaga sa mga kinatawan daw ng ICC, ito pong sinasabi ninyo na sila Gumban, Laroder, Bolantante, Orbilio, Galapon at Tube, doon sa kwento tungkol sa US dollars exchange, ano po ba ang kwento dito? Sila ho ba talaga ay merong personal knowledge doon sa transaksyon tungkol sa pagpapalit po ng US dollar? Oo, sila po ang sumama kay Mark Tiksay at saka Paul Estrada na magdala nung dalawang maleta na tig 56 million. Sila rin ang nagbuhat paakyat doon sa building. Okay, and then? Hello po. Opo. Sige po, kwento po ninyo. Sige po. Oo, Sila sila nagbuhat rin sa yung building nagbuhat, tapos? paakyat doon sa floor kung saan nila pinapalit. Sila rin ang nagbuhat bababa at nagkwentuhan. Nagkwento si Paul Estrada kung para saan yung kanilang ipinalit sa dolyares. Kaya ang ginawa ko po ay pinagsama-sama ko nakita ho ba nila? ang mga statements nila Oo. patungkol sa ICC. At yan po yung umpisa ng financial transaction na merong nababanggit tungkol sa ICC. Pero yung una, foreigners po ang sinasabi po nila. Opo. At Sige. yun na nga, lahat ng mga transaksyon
na may connection sa mga foreigners o ICC investigators ay pinagsama ko po lamang.